dito sa lugar. Yung mga sa kasaklukuyang problema ngayon, paano ng tubig, yun ay kayang-kaya namin i-resolve within 5 years. Dahil nga nasabi ko na nga yung mga waterfalls namin, pwede yung maging source ng tubig at the same time ba pwedeng i-develop na ecotourism destination. Sa mga na-assist nating kuweba, mayroon naman tayong pwede pang ipagmalaki dito sa Ragay, gaya ng ito nga dito sa Malinaw, na kung gagawan lang natin ng magandang management, makakainganyo ito ng mga turista, local man o foreign. Sa initial assessment namin ngayon, although hindi pa natin nabubuo yung 101 caves na sinasabi nila, once na magawan lang natin ito ng magandang plano, sigurado ko na aangat ang kabuhayan ng Ragay, unang-una dito sa turismo sa caving. Bali, 5 guhit lang to. Dahil basa eh. Basa, may allowance talaga yan. Naman ho, ang aming takot noon ay kami nagtago pa sa kuweba. Ay pagka yung sa kuweba, pinalalabas kami sa kubunan. At sabi, pag nakita raw kami ng hapon, ay masama ang gagawin. Kami pumupunta sa kuweba, kasama namin yung tatay namin, yung mga bata, kasi tatlo yung magkakapatid noon, yung sunod sa akin. Tapos, pag kami nandoon na sa kuweba, dadating na yung hapon, nakabantay naman sila tatay doon sa labas. Actually, madami pong gumawa ng treasure hunting dito sa mga caves dito kasi nga ang istorya, itong part na to ng Banga, itong malapit dito ay ginawang kampo ng mga Hapon. Siguro naisip ng mga tao na baka iniwanan dito and some of them may be valuable. Tingin niyo po ba, sir, totoo po? I don't think so. Kasi sa dami ng mga nag-treasure hunting, wala naman kami nakitang biglang yumaman. Sa ganun lang. Pero one thing is definite, siguro mga 20 years ago, may mga nakukuhang artifacts dito. May makikita po tayo ay hihingi natin ang tulong ng National Museum sa Historical Institute para po mabigyan ng tamang disposisyon yung mga artifacts ngayon. Logically, kung titingnan natin, if I would be the Japanese, probably itatago ko ang hoard doon sa lugar na yon sa may Banga Caves. Kasi maraming mga chambers yung kuweba. In fact, as early as 1880s, mayroon ng mga Spaniards na tiningnan yung lugar na yon, so familiar sila sa presence ng kuweba. Nauna po yung ginawa nilang taguan, tapos nung madiskubre ng mga Hapon, yung mga Hapon naman ang gumamit ng kuwebang ito, parang kanlungan nila. And unfortunately, sa tuwi-tuwi nang iiwanan na nila yung kuwebang yon, ay binablast nila yung bunganga niya. Kaya parang napakahirap ng hanapin ng 101 caves sa panahon na ito. Early part of 1960s, nasunog yung lahat ng records, pati sa munisipyo. So wala tayong makukuhang talagang tangible na record na ito ay sinulat sa ganitong panahon
nagsasabi ng ganito. So what we have now are recounts na lang o kwento ng mga nakatatanda na inabot yung mga panahon na yon. Simula magkaroon ng tao, ng inhabitants during the 1920s. At nag-clearing sila dito sa ginagawa nilang paglilinis para gawing agrikultura yung lugar, ay doon nakakadiscover sila ng mga kuweba. And then came the PNR, the Philippine National Railways, yung extension niya from Manila papunta rito sa Bicol. Gumagawa sila nung paggawa nila ng kalsada, nagbablasting sila. At doon sa prosesong yon, doon nakadiscover sila ng mga kuweba. 20 years na ho, na nangunguha kami ng pugad ng layang-layang hanggang ho ngayon. Yun ang hanap buhay namin. Bali, 5 guhit lang to. Dahil basa eh. Basa, may allowance talaga yan. 5,000. 2, 3, 4, 5. Bali, tama ano? Saglitan lang. Nag-ano po yun, nag-7 kilo, binawasan ng 2 kilo at basaraw. Nagbawas ho sila ng 2 guhit at medyo basa naman ho yung pugad. Bali, ang binigyan niya po sa amin ay bali 5,000. 1, 2, 3, 4, 5. Ito po. Yung kabera ng aming pinagbiling pugad. Ano gagawin niyo dyan yan? Ibibili po namin ng pagkain namin. Salamat. Sa sunod, dami-damihan nyo dahil lugi sa gasolina. Thank you. Oo, dapat marami. Ano? Ano, sa sunod na lang? Tawag ka na lang, ano? Sige, salamat. Saan niyo balak pumunta ngayon? Sa tindahan po na mabibilhan namin ng pangkonsumo. Kailan niyo ulit balak kumuha ng pugad? Matagal-tagal pa ho. Baka para makarami-rami yung pugad, baka mga kalahating buwan o kaya 1 buwan ho. Hunting of wildlife inside the cave is prohibited. Aside from Republic Act 1972, mayroon din po tayong Wildlife Act, itong 9147. Pwede kang magmulta ng as much as 1 million pesos at pwede kang, pag napatunayan sa korte, pwede kang makulong hanggang sa 6 to 12 years imprisonment. Dapat talagang pangalagaan natin. Besides, kung mayroon tayong forest ecosystem, mayroon tayong agricultural ecosystem na sinasabi, mayroon din tayong cave ecosystem, na ito ang nagbabalanse ng galaw ng ating environment. Yung mga taong ang kasalukuyan ay kumukuha ng kanilang kabuhayan sa kuweba, plano ng gobyerno na bigyan yun ng mga training sa livelihood. Pero sa kasalukuyan ngayon, sila nagsisilbing guide sa pagpasok sa mga kuweba. I-hire namin sila as tourist guide. At siyempre, yung talagang kailangan na magbago ng hanap buhay nila. Para siyempre, hindi naman lang to sa ating kasalukuyang panahon, ito rin ay sa future generation natin. Na para ang ating mga susunod na henerasyon, makikita nila pa itong mga kuweba natin.
Ay, iniisip ko sila dahil nasa isip ko baka mabagsakan ng bato, baka halimbawa matakloban yung kuweba, hindi na sila makabalik, ganun. Pero pag dumating naman sila sa bahay ng hapon, ay di masaya na ako dahil nakaraos. Kung papipiliin po kayo, ma'am, pakukuhain niyo pa po ba ng pugad po yung mag-ama niyo? Hindi na dahil bawal daw eh. Nalaman ko na bawal daw kaya para sa akin, huwag na lang kasi sama ko lang sila. Magkakahiwa-hiwalay kami. Gusto ko kahit naghihirap kami, sama-sama kami. Buso, sumundo ka na. Nakakaraos na. Paano po yan, Tay, kapag natuloy na po yung pagbabawal dun sa mga pagkuha ng pugad? Palagay ko, baka hindi ko na magawa yun at kung ipagbabawal na sa amin, mawawala na ho kami ng hanap buhay. Hindi ko alam kung nakakain pa kami sa maghapon ng 2 bisis. Sige nga ho ngayon at kami nagkaroon ng ulam sa aming pagkain. Masaya na ho kami na nagkaroon ho kami kita, nagkaroon ho kami ulam, nakabili ho kami ng bigas. Masaya na ho kami noon. Ano bang pangarap mo? Wala po akong pangarap. Pag nangarap ka, hindi naman din natutuloy, kaya huwag ka na lang mangarap. Halimbawa sa pag-aaral, gusto mo makatapos, tinatamad ka namang wala kang tiyaga. Hindi rin natutuloy yung pag-aaral, kaya wala nang pangarap. Pero sa ngayon po, tiyaga na lang po muna sa mga sa mga yung gantong hanap buhay na pakunti-kunti. Gising ko po bukas, ng trabaho na pwedeng pagkakitaan para habang hindi na ubos yung mayroon pang ginagawang trabaho na pera doon sa pinagbinta ng po yun. Meron kaming team na yung Balagon Mountaineers. Nag-spelunking kami. Pumapasok kami sa kuweba. Pinagtatawanan kami ng mga tao, kung saan kami galing, bakit kami pumapasok sa cave, ano daw ang nakukuha namin sa cave. Wala lang, tumatawa din nga lang kami. Sabi na namin, ano nga ba nakukuha natin sa cave? Pero iba yung excitement eh.
Minsan kasi, ang hirap ipaliwanag pag bago ka pumasok ng ng kuweba. Hindi mo masasabi kung anong nasa loob, kung ano bang naandun sa loob, kung delikado o siya, safe. Ngayon, ang inaano namin yung fear na andun ang namin. Lalabanan namin yung takot pagpasok sa loob. Ang namin doon, pag nakapasok ikaw sa loob, parang feeling mo ikaw na ang great. Ikaw na yung pinakaano. Kasi bihira yung mga nakakaganon eh. Natutuwa nga kami na ano na ng government na proprotektahan na to, na-assist na nila. And so, natutuwa din po ako na yung pinagpagura namin noon na pumupunta pa kami sa Senro, nakikiusap na pwede niyo po bang tingnan yung cave namin. So, hindi kami pinapansin. Kaya nga po ako mismo nag-volunteer nung kuan na pupunta po dito ang DNR at mag-assist sila ng cave dito po sa Ragay. So nag-volunteer po ako na sasama po ako sa kanila para ituro din yung mga alam kong cave, yung pinapasok ng grupo namin dati. Aabot din tayo sa time na mamamatay, pero yung cave na pinotektahan natin, buhay pa yon siguro hanggang sa mga anak ng anak natin. Baka maisali na kami sa mga kwento ng mga anak namin o apo na yung tatay ko isa sa mga nagprotekta ng cave na yan. So masaya.